Pagsapit ng madaling araw, nagsimulang magtipon ang mga estudyante sa lupa. Isang naiiritang lalaki ang nagtanong, anong uri ng junior ang nagpapalabas-masok sa kanilang mga nakatatanda bilang nais niyang makita ang reaksyon ng ilang mga estudyante. Iniisip ni Gul na malamang wala sila sa boarding house kagabi. Biglang lumapit doon si Chung Mayong at tinanong kung siya ang pinag-uusapan nila. Tinanong siya ng isa sa kanila kung hindi ba siya natutong rumspeto sa kanilang mga nakatatanda. Nakangiti si Chung Mayong at napakagalang na sinabing ikinalulungkot niya iyon, at malamang kulang siya sa pangunawa sa kanyang sihayan bilang paghingi ng tawad. Tinanong niya kung bakit wala silang konting chat sa loob ng boarding house. Tinitipon niya ang lahat ng mga nakatatanda sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Pagkatapos nito, isang katahimikan ang namayani sa lugar na iyon. Tila kapayapaan bago tumama ang kulog sa lupa. Biglang napansin ng mga estudyante sa labas na umuuga ang gusali. Sa susunod na sandali, ang mga nakatatanda ay lumabas sa gusali na tumatakbo. Mukha silang natatakot, habang si Chung Mayong ay nakangiti, ang mga nakatatanda ay nakatayo sa mga hilera. Pinahahalagahan iyon ni Chung Mayong at sinabi na dapat silang maging mas tahimik, kung hindi ay jijisingan nila ang dakilang Sasuke. Ibinalita rin niya na sa pagkakataong ito, tuwing umaga, magkasama silang magsasanay pagkatapos ng pagsikat ng araw. Nagising si Anggam at nagtataka kung bakit hindi dumating ang mga estudyante para magbigay ng kanilang pagbati sa umaga. Napabuntong hininga siya at iniisip na. Ibig sabihin ay tulog pa ang lahat ng nasa puting Plum Blossom boarding house. Naalala niya na may bagong dating na dumating 2 gabi na ang nakakaraan, at iniisip niya na dapat ay tulog pa sila pagkatapos gawin ang kanilang kakaibang seremonya ng pagpasa o kung ano paman. Pumunta siya sa gusali ng boarding house, iniisip na tuturuan niya sila ng tamang leksyon sa pagkakataong ito. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena sa lupa. Lahat ng mga estudyante ay nakahandusay sa lupa, pagod at kalahating patay. Nagtataka siya kung bakit ang lahat ay nasa ganoong masamang kalagayan. Sigaw niya at tinanong sila, ano ang nangyayari doon? Walang sumasagot. Nagtataka si Anggam kung bakit nag-aalangan silang sabihin sa kanya. Tumingin siya kay Gul, na ang sitwasyon ay hindi naiiba sa iba. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa likod ni Gul. Ito ay si Chung, inaangat ang mabibigat na bigat sa kanyang balikat at nag-squats. Nakagawa na siya ng 10,085 hanggang ngayon. Huminto si Chung Mayong sa kanyang pagsasanay nang makita niya si Anggam doon. Napatingin si Anggam sa kanya at sa tingin niya ay pagod na ang batang ito hanggang sa nanginginig na ang kanyang mga paa. Habang nakatayo, inutusan niya ang isang tao na magdala ng isang tao upang bigyan siya ng tubig. Sinabi sa kanya ni Chung Mayong na hindi niya kailangang alalahanin iyon. Pagkatapos niyang mapawi ang uhaw, tinanong siya ni Anggam, ano na ang nangyari doon? Sagot niya na wala lang. Tuwang-tuwa niyang sinabi sa kanya na ito ay isang munting ehersisyo sa umaga na napagpasyahan nilang gawin ng magkasama, simula ngayon. Idinagdag niya na dahil ito ay ang unang araw, ang lahat ay dapat na na-hype up at itinulak ang kanilang sarili ng kaunti. Nagtataka si Anggam kung talagang na-hype up sila. Sinubukan ng ilan sa kanila na sumenya sa kanya na hindi pero tumigil sila. Nang tumingin si Zhang sa kanila, nagtataka si Anggam kung natatakot ba sila sa batang ito. Iniisip niya na tinatawag nila ang kanilang sarili na mga disipulo ng Mount Wasek, ngunit natatakot sila sa mga bagong dating. Ito ay hindi kapanipaniwala para sa kanya. Nagpasya si Anggam na bigyan siya ng babala. Sinabi niya sa kanya na ang puting Plum Blossom boarding house ay may sariling hanay ng mga regulasyon, at nagtanong kung paano siya nang ahas na sirain ang mga ito. Sa isang mahigpit na tono, tinanong niya kung sino ang nagsabi sa kanya na maaari niyang isakripisyo ang oras ng pagtulog para sa pagsasanay. Sumagot si Chung Mayong na kung ganoon ang kaso, titigil siya na hindi ito ang inaasahan ng Gum. Siya ay nagpasya na siya ay tumutok sa katotohanan na si Chung Mayong ay nagbanta sa kanyang kahihiyan. Ngunit sa pagtingin sa kanyang inosenteng ngiti, nagpasya siyang huwag gawin iyon. Tsaka magmumukhang tanga ang lahat. Iniisip niya na ang mga third class na disciples ay mga tulala na dahil sa pagpipilit sa pagsasanay ng isang bagong dating, at siya ang magiging pinakamalaking idiot na nagtuturo sa mga idiot na iyon. Hiniling sa kanya ni Chung Mayong na bigyan sila ng 1 buwan. Sinabi niya na sisiguraduhin niyang magdadala sa kanya ng mga resulta sa loob ng 1 buwan.
Idinagdag niya na lubos niyang pinahahalagahan ang kanyang sehyong determinasyon at talagang iginagalang niya sila para dito, kahit na ito ay isang napaka-demanding sesyon ng pagsasanay, wala ni isa man sa kanila ang nagreklamo tungkol dito. Tumingin siya sa kanyang mga nakatatanda at sinasabi nilang oo sa lahat. Tumingin si Anggam sa kanya at iniisip na malamang ang ibig niyang sabihin ay walang nang ahas na magreklamo sa kanya. Iniisip niya kung saan nanggaling ang isang tulad niya. Ibinubuod niya na ganap na kinuha ni Jung ang kontrol sa mga disipulo ng ikatlong klase, ngunit nilalayon niyang gamitin ang kontrol na iyon para sa walang iba kundi ang pagsasanay. Sinabi niya kay Chung Mayong na hindi rin ito magiging madaling gawain para sa kanya, at itinanong niya kung bakit pinipilit niyang magsanay tuwing umaga. Magalang na sumagot si Chung Mayong na maaari silang maging malakas sa mahusay na mga turo ni Sasuke, ngunit maaari nilang pabilisin ang proseso na may higit na pagsisikap sa kanilang panig, kaya makatwiran para sa kanila na isakripisyo ang oras ng pagtulog para sa pagsasanay. Napagtanto ni Yugong na iniisip ni Chung Mayong na walang dahilan sa kanilang proseso ng pagsasanay. Tinatanong niya ito, ano ang pinakamahalagang aspeto kapag sinasanay ang kanyang sahyong? Sagot ni Chung Mayong na ito ay kagandahang loob. Sinabi niya na ituturing niya ang kanyang sahyong na mga salita tulad ng sa langit na nakukuha ni Anggam na hindi minamaliit ni Chung Mayong ang kanyang mga nakatatanda, sa halip ay panatilihin ang kanyang kagandahang loob sa kanila upang mapanatili ang hierarchy. At natutuwa siyang malaman iyon. Sinabi niya sa mga mag-aaral na makita silang kusang loob na nakikilahok sa pagsasanay sa madaling araw, labis siyang humanga sa kanilang determinasyon. Kung magpapatuloy sila sa mga pagsisikap na ito, tiyak na makakamit nila ang magagandang resulta. Kaya pinayagan niya silang ipagpatuloy ang pagsasanay. Hindi ito inaasahan ng mga estudyanteng iyon mula sa dakilang Sasuke. Sa halip, gusto nilang iligtas niya sila. Nang makita silang ganito, sinabi ni Chang na hindi tulad ng sinabi niyang papatayin niya sila o anuman. Sa tingin niya ay dapat silang magkaroon ng kaunting pag-uusap sa boarding house. Nagsisimulang manginig ang mga matatandang iyon matapos marinig ang pangalan ng boarding house. Lumipas ang ilang araw ng ganito. Si Chung Mayong ay nagsasanay ng equilibrium technique. Bagamat maliit at mahina ang kanyang dantian, nagsisimula na itong manirahan. Sa panahong ito, marami na rin siyang nalaman tungkol sa Mount Wasek. Una, ang puting Plum Blossom Boarding House ay parang pribadong dormitoryo. Ito ay ginawa sa pagmamadali dahil sa kakulangan ng mga tao upang bumuo ng mga disciple master contracts. Pangalawa, mahina ang pinuno ng sect at ang mga walang pedigree, na isinasantabi ang kanilang personalidad. Ang kanilang lakas ay hindi man lang maihahambing sa Mount Wasek noong 100 taon na ang nakalilipas, at dahil dito, ang kanilang mga disipulo ay napakahina. Higit pa rito, karamihan sa mga third-class na disipulo ay pumasok sa sekta upang gumawa ng mga social connection. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga kapag narito ang dakilang Chung Mayong. Iniisip ni Chung Mayong na ang pagiging pinakamalakas na sekta ay hindi isang hindi maabot na pangarap. Kumakain ang mga estudyante sa dining hall. Ang iilan ay hindi makahawak ng mga chopstick ng tuloy-tuloy dahil sa kanilang nanginginig na mga kamay. Galit na sumigaw ang isang lalaki na hindi sila dapat magsanay hanggang sa hindi na nila makakain ang kanilang mga pagkain. Tinawag niya si Gul at hiniling sa kanya kung may masasabi siya tungkol sa bagay na ito. Idinagdag niya na hindi niya nagagamit ang kanyang chopstick sa loob ng maraming araw, at ito ay nababaliw sa kanya. Mahinahong sagot ni Gul na masyado silang nag-uusap. Hindi inaasahan ng lalaking iyon ang sagot ni Gul. Tinanong sila ni Gul kung sa tingin nila ang kanilang sahayan ay ang kanilang errand boy. Sinabi niya na ito ay hindi tulad ng siya ay umiiwas sa kanila o anumang bagay, kaya sila mismo ang dapat na magsabi sa kanya. Tumayo siya mula sa mesa at nagtanong sa dakilang sahyong kung maaari ba siyang magkaroon ng kaunting oras. Una, nagulat, tumugon siya kay Gul na kaya sinundan niya ito sa lupa, papalapit sa kanya. Sinimulan niya ang pag-uusap sa pagsasabing medyo refreshed si Gul. Tumingin si Gul sa langit at tinanong si Sehayen kung ano ang tingin niya sa Mount Wasek. Sagot niya na medyo mahirap sagutin ang tanong. Sinabi ni Gul na matatapos na ang lahat sa kanya kapag nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan, ngunit para kay Sahyong, tinanong niya kung wala ba siyang planong gugulin ang buong buhay niya sa Mauhwa. Sumasagot siya na tama si Gul.
Sinabi ni Gul na talagang naisip niya na ang Mount Wasek ay ginawa para sa Sahyong. Sinasabi sa kanya na huwag maging napakawalang galang dahil hindi iyon isang bagay na dapat niyang sabihin ng ganoon kadali. Idinagdag ni Gul na ngayon ay nagbago ang kanyang isip dahil kay Chung Mayong. Sinabi ni Gul na kahit na napilitan sila, napagtanto niya pagkatapos ng kanilang mga sesyon sa umaga na hindi niya itinulak ang kanyang sarili sa ganitong lawak pagdating sa pagsasanay. Ngunit ang batang iyon, hindi man lang niya ipinaramdam na pagod siya nang mas matindi ang pagsasanay niya kaysa sa kanila. Pagkatapos niyang makitang gawin iyon, gusto ni Gul na subukan ang kanyang makakaya. Ngumiti siya at sinabing gusto niyang subukan ang kanyang makakaya upang maging isang master ng isang kalibre na mamumuno sa buong mundo. Tumingin si Sahyong sa kanya na may nakangiting mukha at sinabing ibinabahagi niya ang kanyang mga iniisip. Nakaupo si Chung Mayong sa puno at naririnig niya ang kanilang usapan. Natutuwa rin siyang malaman ang tungkol sa mga iyon. Sa palagay niya ay medyo madaling kumbansihin si Anggam, ngunit may mga paraan pa rin siyang dapat gawin. Bigla na lang siyang nakarinig ng mga ingay. May tumatawag sa sect leader para lumabas. Sunod niyang narinig na may mga taong kumakatok ng marahas sa entrance gate at hinihiling na buksan ito. Agad-agad, ilang saglit pa, sinira nila ang gate at galit na pumasok sa gusali ng sect, hiniling nila ang pinuno ng sect na lumabas. Sinubukan ni Anggam at Anggam na hamarang sa kanilang daan at sabihin sa kanila na hindi nila ito magagawa dito. Pinagmamasdan ni Chung Mayong ang buong eksena at hindi makapaniwalang pumasok ang mga taong iyon sa gate. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari doon. Ang mga taong iyon ay sumisigaw na sila ay naghintay ng mahabang panahon at hindi na makapaghintay, at nagtatanong kung kailan sila babayaran ng sekta. Namangha si Chung Mayong nang marinig na hindi niya ipinapalagay na maaaring nasa ilalim ng utang ang sekta sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mga taong iyon ay nagtitipon sa labas ng silid ng sect leader at nagtanong, kung wala siyang kahihiyan, hinihiling nila siyang lumabas kaagad. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang pinuno ng sect sa kanyang silid. Pinagmamasdan ni Chung Mayong ang buong eksena sa pamamagitan ng pagtatago sa dulo ng karamihan. Tinanong ng pinuno ng sekta ang mga lalaking iyon kung bakit sila nandito ng gabing-gabi, nakikita siyang cool na kumilos, kahit na sa ganitong sitwasyon, inamin ni Zhang na siya nga ang sect leader, ng Mount Wasek. Isang sopistikadong aura ang lumalabas sa bawat galaw niya sa paraan ng pagsasalita niya. Nagsimulang magsalita ang isa sa mga lalaking iyon at tinanong ang pinuno kung kumusta na siya. Sagot niya na hindi niya inaasahan na mismong ang may-ari ng pavilion na si Kong ang pupunta rito.